Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, breaking news, timbog na, nag-resign na, Abante Fernandez na sindak, Quad Committee na huli, Kong Adyong, yan mga kababayan patungkol po riyan. Ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video na to. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, Kongreso na huli. PBBM admin sinusubukan, inaasar ng panahon. Dahil nga po riyan mga kababayan, ito i-share po natin itong photo, no? Nako, talagang itong Quadcom pala mga kababayan kahit walang hearing magkasama po. United po sila kahit nasa labas na po ng Kongreso. No, mamaya mga kababayan, i-share po natin itong photo na ito at kayo magbigay na rin kayo ng reaction mamaya, no, kung anong masasabi nyo dito, right? At ito pa mga kababayan, ito was sinasabi ko, no, PBBM admin sinusubukan, inaasar ng panahon. Dahil nga po riyan, no, dahil si President Bongbong Marcos Jr. sinasabing ubos na ang budget, no, para sa quick response ng administrasyon para sa mga bagyo. Yung tinatawag na QRF. QRF meaning po Quick Response Fund ay ubos na mga kababayan at nagkakahalaga po yan ng 30 billion. Pero ito, inaasar po siya ng panahon kasi ito, kalalabas lang po ni Marce, no? Ito, may low pressure na naman pong papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Naku, mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At ito pa, ito po yung pag-uusapan din natin. President Bongbong Marcos Jr. Ito, naglabas na po ng opisyal na dokumento, no, na kung saan talagang pinapatigil niya na ang Pogo. So, ano ba tayo ngayon? November mga kababayan, kailan ba yung SONA niya? Yung last SONA niya po, no? Ilang buwan na ba yun nakalipas mga kababayan, ha? Bakit ngayon lang sila naglabas ng ganitong executive order, no? Prohibiting Pogo, internet gaming and other offshore gamings, mga kababayan, dito sa bansa natin. Na samantalang matagal na silang nagsabi na total ban, no? Siguro ko ito po yung sinasabi ni DOJ Secretary Boying Remulla or Senate President Escudero yata yun. I'm not sure, pero may isa pong opisyal ng gobyerno nagsabi na kailangan, no? Kailangan na po ni President Bongbong Marcos Jr. maglabas ng opisyal at hindi lang verbal, no? Hindi lang verbal order, kung hindi itong official document or itong executive order mga kababayan na kung saan ibaban na nga talaga ang Pogo dito. Ang tanong, bakit tumagal pa? Tumagal pa ng ganun katagal bago sila maglabas ng executive order, di ba? Pero well, anyway mga kababayan, pag-usapan po natin yan mamaya at bigyan po natin ng reaction, okay? Eto mga karib natin, simulan na po natin dito sa Quad Committee na ito. Nako, nanggigigil ang taong bayan dito sa Quad Committee na ito, no? Yan o. Sabi po sa caption mga kababayan, One Friday with Quadcom. O yan, dan po si Abante, Barbers, Fernandez, ito si si Congressman Acop, ito, sino ba ito yung isa, basta, ano rin yan sa Quad Committee mga kababayan, no? Membro niyan. Okay? Kaya nga nasabi ko kanina na united pala sila kahit sa labas na ng trabaho. And maybe this is extended meeting nila mga kababayan or extended script writing. Di ba? Tingnan niyo naman sabi nga dito sa post ni Ma'am MJ Kiambao Reyes, no? Sabi niya, busog na ba ang lahat? Ayan, yan. Ito, sabi ni Ma'am. Ay, teka lang, hindi ko Yan. Busog na ba ito mga kababayan sa baba? Yan, i-highlight ko.
Busog na ba ang lahat? Nako. Ay, busog na busog ang mga ito, ma'am. Hindi na kailangan tanungin pa yung Quad Committee. Ay, busog na busog yan. Ha? Ang ano ko lang, parang napakaseryoso talaga nila, no? About dito sa ginagawa nilang hearing. Kasi, biruin mo, labas na po ng trabaho nila, magkakasama pa rin sila. Di ba? Hindi na ba kayo hinahanap sa mga bahay-bahay ninyo? Ha? Kayo na bang magkakasama buong linggo? Well, mga kababayan, ano bang gusto kong i-point out dito? No? Ang gusto ko lang i-point out, mga kababayan, bakit sila kailangan magganito pa? Halos na nga pinag-uusapan na nila lahat, no? Pero wala naman tayong wala tayong pakialam kung anong gawin nila diyan. Ang point ko lang, pinag-uusapan na po nila lahat doon, no? Sa kamera, bakit meron pang ganito? Ano ba ito? Celebration? Celebration ba ito? Or ano to? Pakain ba ito? Sino bang magbabayad yan? Well, anyway, wala na tayong pakialam dyan. Ang gusto ko lang iparating sa inyong lahat ay united pala sila kahit wala na sa camera. And maybe, gaya ng sabi ko kanina, this is part of the script writing or something whatever na gusto nilang gawin dyan. Okay? Wala na tayong pakialam dyan sa mga buhay-buhay na sa labas. But, may pakialam pala tayo. Mga mga public official ito. No? Ano man ang gawin nila, may pakialam po ang taong bayan kasi lahat ng ginagawa nila, lahat ng gawin nila, taong bayan po ang nagpapasweldo sa kanila. So, may karapatan pa rin po tayo na i-criticize ano man ang mga gawin nila, di ba? Kasi pera ng taong bayan ang sinisweldo ng mga ito eh. Ito na mga karibin natin. Ito yung sinasabi kong inaasar yata ang Bongbong Marcos administration. Inaasar po ng panahon. Bakit? Sinasabi nga ni President Bongbong Marcos Jr. na wala na pong natira. No? Ubus na. Yung quick response fund ng ating gobyerno dahil sa napakaraming bagyo na dumaan sa ating bansa. Naubos na daw yung quick response fund, 30 billion po yun. Maliban po sa ayuda na 500 billion yung mga ayuda. Ha? Nandyan po yan sa binadgetan po talaga yung project ayuda. Project na po kasi ngayon yung ayuda. Okay? Binadgetan na po yan, 500 billion. Maliban po sa sinasabing quick response fund ng ating gobyerno na kung saan ay pupunduhan na naman po. Sabi ni President Bongbong Marcos Jr. ay magtatabi na naman po sila para sa quick response fund. Kaya ito, inaasar ng panahon. Mga kababayan, ito palabas pa lang si Marce, mayroong na naman pong low pressure area, no? Dito po, ito low pressure po ito mga kababayan, no? Ito pong balita, a low pressure area was spotted, no? Near the area of responsibility, a Philippine area of responsibility on Friday morning, according to the State Weather Bureau, PAG-ASA. So yan, papasok na naman to sa bansa natin. So, yan, mag-prepare naman po ang gobyerno natin para sa low pressure na ito. Baka maging bagyo ito, no? Pagpasok po sa Pilipinas ay baka maging bagyo na naman ito. Kailangan na naman po ng pang-ayuda. Ayuda na naman kayo sa gobyerno. Ayuda, quick response fund. Kailangan mapunduhan po yan agad, Mr. President. Kasi dyan po nakasalalay ang mga bulsa ng mga tungrista, no? Doon po sa mga nabagyuhan, yung mga bulsa ninyo ay malalagyan na naman, sabi ng presidente, kasi maglalaan na naman daw ng budget para sa quick response fund na yan, no? So yan, palakpakan po natin. Dahil sa mga bagyong ito ay punong-puno ang mga bulsa ng ating mga politiko. Ako po. Ano po ang masasabi nyo dyan? At ito pa mga kababayan. Ito yung sinasabi ko, di ba, kailan ba yung sonang yan? June ba yun? June ba yung sona? June, July, August, September, October, November. 5 months, no? Kung June yun, 5 months na po. Yung sona. Sabi sa sona, total ban ang Pogo. Yun po ay verbal order lang pala ng Pangulo.
Ibig sabihin, mukhang hindi nasusunod kasi verbal, walang document. So, ngayon pa lang ngayong November 8, 2024 mga kababayan, ito po ang balita, breaking news. President Bongbong Marcos Jr. issues Executive Order number 74 prohibiting POGO, internet gaming and other offshore gaming operations in the Philippines. So, congratulations. Yan O yan, meron na po kayong dahilan para huhulihin itong mga POGO operators na ito. Kasi nung una, verbal lang O parang hindi nyo sinusunod. Ngayon, talagang may executive order na. Magtrabaho na kayo. Hulihin nyo na po itong mga POGO. Internet gaming and other offshore gamings, mga kababayan. Teka lang. Di ba, meron din yung gobyerno natin, may internet gaming din Paano ba yan? Kaso, sila legal po sila kasi meron pong ng PAGCOR, di ba? May permit po sila ng PAGCOR. Itong mga, di ba, mag-open ka lang ng, for example, mag-open ka ng GCash, di ba? May mga dyan, may mga gambling gamings, di ba? Na wherein na kinahuhumangalingan ng ating mga kababayan, kahit naghihirap na sa buhay, tumataya pa rin. Diyan sa mga games na yan. Paano ba yan? Kailangan na sigurong i-stop yan kasi nandito na, Executive Order number 74. Yan pinatitigil na lahat ng mga internet gaming. Sana po, itigil nyo na po yan. Kaso lang, pati gobyerno natin may internet gaming Yung tinatawag nilang e-loto. Maliban lang siguro sa gobyerno. Ano ba talaga? Hindi klaro, kung ano ba talaga ito. Kasi kung total stop na ito, yan, i-stop nyo na para wala nang malulong pa na mga kababayan natin na nahuhumaling talaga dito sa mga online games na ito. Ano sa palagay nyo mga kababayan Well anyway, ano man po ang inyong reaksyon, i-comment nyo na lang po. At eto na, simulan na po natin to. Bigyan natin ng reaksyon ang video ito. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sadya talagang hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan at ang taong may prinsipyo at paninindigan para sa kapakanan ng bayan ay kailanman hindi matatakot sagutin at buong tapang na ipapaalam ang tunay at totoong nangyayari at kahit anong pilit niyong pamimiga, hindi niyo mapapabagsak si Vice President Sara Duterte, dating spokesperson ng pangalawang Pangulo na si Attorney Michael Poa. Tila sinupalpal ng katotohanan si Congressman Adjong. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, isang kongresista na naman ang di umano'y hindi nagtagumpay, nasiraan at pinipilit na magkakuha ng ilang impormasyon. Kakabagsak raw ng di umano'y Vice President na si Sara Duterte matapos patutuhanan ng former spokesperson ng pangalawang Pangulong Sara Duterte na si Attorney Michael Poa na walang ginawang mali si VP Sara patungkol sa mga aligasyon sa kanya at di umano'y pagbibigay ng cash incentive sa mga empleyado ng Office of the Vice President. Sinupalpalang katotohanan ng former spokesperson ng Office of the Vice President na si Attorney Michael Poa ang Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adjong, kung saan tila pinagpipilitan di umano ng kongresista na imposibleng hindi raw di umano alam ni Attorney Poa ang lahat ng mga akusasyon kay VP Sara na tila namimigay daw ito ng mga sobre sa mga empleyado ng Office of the Vice President nang hindi raw dapat ginagawa ng isang opisyalis ng pamahalaan. Sa nasabing public. So, eto lang mga kabayan, napansin ko ngayon dito sa kamera, Kasi nung mga panahon, maliban po dito sa itong nila, ang tawag dito, yung Congress nila. Kasi dati napapanood po natin congressman, inilalabas ang baho ng isang congressman. Naglalabasan po sila ng para maging malinis, yung mga
ah, mga distrito nila, no? Pero ngayon mga kababayan, itong mga congressman, isa lang po talaga ang kalaban nila. Ang office of the vice president lang po talaga mga kababayan. Wala na po silang iba. Or yung mga Duterte lang ang ano nila ngayon, no? Di tulad nung nakarang administration, may nakita pa po tayo yung pinagiba, di ba? Sino ba yun? Yung, nakalimutan ko lang yung pangalan, ha? Yung pinagiba niya yung mga bahay, di ba? Oh. Yun, naging si Congressman Marcoleta pa nga yata yung ano dun eh. Di ba? Si Congressman Marcoleta pa yung isa sa mga tumulong sa mga tao doon. Binulgar niya yung mga baho nitong congressman na yan, no? Nakalimutan ko lang yung pangalan. Pero ngayon, tingnan nyo walang mga congressman na nag-aano ng mga ganyan. Puro po sila, sa bagay, isa lang pong kumukumpas dyan, di ba? Sabi nga nila, lahat ng ginagawa dyan sa kamera ay may basbas, no? May basbas po, ganyan pong basbas. May basbas po ang Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. So, wala tayong magagawa. So, ngayon talaga, sa panahon ito, siguro ko, aminin man natin sa hindi, talagang laganap po ang korupsyon. Dahil wala na nga pong tumitingin, no? Wala nang nag-check and balance, no? Diyan sa kamera. Unlike before, sila mismo, no? Kasi ayaw talaga nilang katiwalian. No? Saludo po tayo ng mga nakaraang Congress, wag lang sa ngayon, di ba? Maliban sa iba, ng mga totoong nagmamahal sa bansa natin. So, yan. Anong masasabi niyo dyan, mga kababayan? Ito, pakinggan pa natin ito. Hearing ng Committee on Good Government, matapang na sinagot ni Attorney Michael Powa ang mga akusasyon at tila hindi kapani-paniwalang revelasyon na ang isang Vice President ay namimigay ng mga pera sa mga empleyado ng kanyang opisina dahil bilang siya ang spokesperson at Chief of Staff ni VP Sara. Wala raw siyang matatandaan na nagbigay ang Vice Presidente sa ilang mga undersecretary at tila accounting officers ng OBP ng cash incentives. Di tulad na mga tila ipinalalabas raw sa House of Representatives. Dahil siya ang isa sa mga pinakamataas na opisyalis ng Office of the Vice President. Dapat raw alam niya ito at dadaan sa kanya. Kaya't hindi daw kapani-paniwala ang mga di umano'y ilang mga testimonya na mga di umano'y umamin raw na nakatanggap ng envelope mula mismo sa Vice President. Kahit ipagpipilitan raw ng ilang mga mambabatas na idepensa mismo ni Attorney Michael Powa ang lahat ng ito. Tila So yan mga kababayan, parang lumalabas dito tuloy, no, dito sa mga witness na ito ng dito na against dito kay Vice President Sara Duterte, lumalabas tuloy na parang envelope mental itong mga witness natin kasi puro envelope po, di ba? Base po sa pag-iimbestiga nila, may laman yung envelope. Bakit gano'n? Nagkataon lang ba lahat sila may mga envelope, mga kababayan? So, ang tawag dapat dito sa investigasyon nila, envelopemental witness, no? Investigation and aid of legislation, envelopemental witnesses. Kasi lahat sila may mga envelope eh. Ano masasabi niyo dyan mga kababayan? Talagang nakakagigil rin kasi gaya nga po ng pinakita kong video, no, nung last vlog natin, no, nakaraang vlog, spoon feeding na talaga itong ginagawa ng ano bang committee on good governance, no? Sila na ang nagtatanong, sila pa ang sumasagot. Pag hindi nila sinasagot, ginaguide po nila yung witness nila. Sabi pa nga let me guess, sabi ni Chua yata yun, no? Let me guess. Hindi pwede pong let me guess dyan. Kaya nga kayo nandyan kasi fact findings po ang ginagawa ninyo. Hindi po guessing dyan, hindi po hulaan. Ang ginagawa ninyo dyan. Fact findings po kayo. Hindi po kayo pwede magbasa sa guess lang, sa hula-hula lang. Lahat po ng sasabihin nyo dapat dyan ay may kaakibat na ebidensya. Like po sa court, di ba? Lahat po ng pagdedesisyon ay base po sa ebidensya, hindi lang yung salita, no? Kailangan may
supplemental evidence na ano dyan, may papakita, hindi lang puro salita. Kasi lahat po nakakapagsalita. Yung iba nga nagsasalita dyan, utal-utal pa eh. Hindi ko alam kung, di ba, kung sila ba talagang nagsulat niyang mga affidavit nila, di ba? Kasi babasahin na nga lang, hindi pa dire-diretso. Bakit ganon? Kasi kahit hindi mo yan basahin, kapag ikaw po talagang nagbigay ng statement na yan, hindi ka mag-uutal-utal. Bagkos, kahit balik ta rin pa yan dyan, alam mo, no? Alam mo po yung isasagot mo, kahit balik ta rin ka pa dyan. Pero dito nakikita po natin, nauutal-utal pa, tapos naghahang pa, few seconds bago makasagot. Kaya few seconds bago makasagot, inuunahan na po ni Chua. Siya na mismo ang sumasagot sa tanong niya. Baka kasi magkamali eh. Di ba? Masyado na po silang halata mga kabayan. Kaya dapat itigil na po yan. Hindi nyo pa ba nakita kung malinis ba or hindi si Vice President Sara Duterte? Hindi pa ba ninyo napatunayan sa Department of Education na ang inaudit na po siya? Wala namang nakitang anomalya. Ano pa ba talagang gusto nyo? No? Kasi ito kung gagawa ka po ng kalokohan, hindi ka po gagawa ng kalokohan mismo sa opisina mo. Diba? Napakawalang utak mo naman kung sa opisina ka maggagawa ng kalokohan, ng korupsyon mo. Hindi. Doon ka like for example sa inyo na lang, sa inyo mga sa mga tonggrista, di ba? Hindi ka mismo diyan sa opisina mo eh. Hindi ka magkakalat o hindi ka magkukurap diyan sa opisina mo. Doon kayo sa labas. Di ba? Kaya nga di ba? Ito na lang, example na lang natin Kaya nga mayroong na police, di ba? Kasi doon kayo kay na police makikishare. Pero si na police nakalaya na. Kaya nga may na police kaya ang ibig ko sabihin may third party, di ba? Hindi ka mismo gagawa ng kalokohan direct sa yung opisina. Napakatanga naman ng ganyan, di ba? Well, anyway, sabagay, tanga nga, di ba? Tanga nga mga ito kasi alangan namang ipinipilit talaga nila sa office talaga ni office ng Vice President, di ba? So, ano sa palagay nyo mga kababayan? May point ba tayo dito? Kasi kung gagawa ko ng kalokohan, alangan namang sa bahay, for example ako sa bahay ako gagawa ng kalokohan, hindi, sa labas. Di ba? For example lang. Yun lang po, ina-example ko lang kasi hindi na mahirap nang tiisin po itong good governance committee ni Chua ba? Pang hindi na po ito in aid of investigation, in aid of legislation, hindi na po. In aid of impeachment na yung sinasabi, di ba? In aid of impeachment. Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito mga kabayan? I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga ka-review. Mga kabayan natin ang inyong opinion. Maraming salamat po.